Nakulong sa loob ng harang, si Bai ay nagpanik sa sandaling makita ito at sumigaw ng may alarma, hindi maganda. Ang Demon Emperor yan, Lin, tumakbo ka. Samantala, ang kamay ng Demon Emperor ay bumaba at hinawakan ang kanyang sugatang kasama. Habang itinataas niya ito, tinawag niya ang pangalan ng Dragon Emperor, at sa mismong sandaling yun, ang Dragon Emperor ay lumitaw din mula sa portal, itinaas ang kanyang kamay, sinabi ng Demon Emperor, nagawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin, ang natitira ay nasa iyo na. Matapos sabihin yun, naglaho siya pabalik sa portal habang ang Dragon Emperor ay ganap na lumabas at dumating sa lugar. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga demonyong naroroon sa lugar ay agad na nagsimulang lumipad palayo ng buong bilis. Nang makita ito, ang kanyang mga guro na nakulong pa rin sa loob ng harang ay labis na naging balisa at sumigaw, umalis na ang mga Demon King, mabilis, sirain natin ang harang na ito. Sa sandaling sabihin nila yun, ang tatlo sa kanila ay naglunsad ng kanilang mga atake at winasak ang harang ay hamina na dahil ang mga Demon King ay umalis na sa lugar. Sa sandaling yun, ipinatawag na ni Lin Moyo ang Demon Slaying Tower. Habang ipinakita niya ito sa lugar, sumigaw siya sa kanyang mga guro, mabilis na pumasok sa Demon Slaying Tower. Sa sandaling marinig nila siya, ang kanyang mga guro ay labis na nagulat. Agad na tumingin sa kanya si Yan Kuang at nagtanong, binata, ano naman ang mangyayari sa iyo? Sumagot si Lin Moyo ng napakaseryosong tono, ayos lang, kaya ko ito. Sa sandaling marinig yon, ang tatlong guro ay sumugod patungo sa Demon Slaying Tower. Sa sandaling pumasok sila, ibinalik niya ang tore sa kanyang espiritual na mundo at bamantong hininga bago bamulong, ang Demon Slaying Tower ay naglalaman ng isang independenteng espasyo, ngayong naibalik ko na ito sa aking espiritual na mundo. Wala na akong dapat ipag-alala. Samantala, ang Dragon Emperor ay nakalutang ng diretso sa itaas niya. Sa sandaling ito, siya ay labis na galit, nakatitig kay Lin Moyo. Tinawag niya ang kanyang pangalan at ipinahayag na sa pagkakataong ito ay mamamatay siya sa kanyang mga kamay at walang sino man ang makakapagligtas sa kanya. Pagkarinig ng mga salitang yon, tiningnan niya ang Dragon Emperor nang may paghamak bago ngumiti at sinabi, ikaw na mababang dugong halong dragon. Kung gusto mo akong patayin, hindi mo kayang gawin yon. Sa sandaling marinig ito ng Dragon Emperor, siya ay lubos na nagalit. Isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang pumutok mula sa kanyang katawan, nanlaki ang kanyang mga mata sa galit habang tinitigan si Lin Moyo ng may nakakatakot na ekspresyon at sinabi, ikaw ay talagang nang ahas na tawagin ang emperador na ito na isang halong dragon. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng napakalaking kapangyarihan at ipinahayag na sa pagkakataong ito ay lubusan niya itong sisirain at walang sino man ang makakapagligtas sa kanya. Ang Dragon Emperor ay patuloy na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan at inactivate ang kanyang dragon form. Nang makita ito, ipinatawag ni Lin Moyo ang panlabas na sandata ng Thunder Tower at inilabas ito sa lugar. Sa sandaling lumitaw ang Thunder Tower, lumipad ito sa kalangitan, mabilis na lumaki sa napakalaking sukat habang patuloy na naglalabas ng malakas na thunder energy. Kasabay nito, ang Dragon Emperor ay nagbago na sa kanyang dragon form. Noon lamang, ang Thunder Tower ay naglunsad ng God-slaying thunder attack patungo sa kanya. Ang malakas na atake ay kumawala patungo sa Dragon Emperor nang hindi kapani-pani walang bilis. Nang makita ang atakeng papalapit, ibinuko niya ang kanyang mga panga at nagtipo ng napakalawak na enerhiya bago ito inilabas ng diretso patungo sa God-slaying thunder attack. Ang parehong energy attacks ay sumugod sa isa't isa at nagbanggaan ng harapan, na lumikha ng isang epektong hindi kapani-pani walang mapangwasak. Nang makita na nabigo ang kanyang atake, ang Dragon Emperor ay lubos na nagulat at napabulalas ng hindi makapaniwala, paano ito posible? Level 76 ka lamang, paano mo nagagamit ang kapangyarihan ng mga batas? Pagkarinig nito, ngumiti lamang si Lin Moyo at sumagot, sinabi ko sa iyo, hindi mo ako kayang patayin. Habang sinasabi yon, tahimik niyang bulong sa kanyang sarili, sa lakas ng aking kaluluwa, hindi ko pa rin kayang tiisin ang backlash ng kapangyarihan ng mga batas. Sa kabutihang palad, itinuro sa akin ni Antares ang soul-splitting technique, hindi ko pwedeng hayaang mapansin ng Dragon Emperor ang anumang kakaiba. Samantala, ang Demon Emperor, na nanunood ng labanan sa pamamagitan ng portal, ay tumingin sa Thunder Tower at sinabi, hindi ko inaasahan na ilalabas ni Lin Moyo ang sinaunang Thunder Tower. At ginagamit pa niya ang God-slaying thunder na nilagyan ng kapangyarihan ng mga batas.
Paano niya nagawa yon? Kasabay nito, sumugod ang Dragon Emperor patungo sa kanya ng buong bilis at umungal, tumanggi akong maniwala na ikaw ay talagang ganito kalakas. Mamatay ka, gayunpaman, bago pa man siya makalapit, muling inactivate ng Thunder Tower ang God-Slaying Thunder skill laban sa Dragon Emperor, ang atake ay tumama ng diretso sa kanya. Kumalat ang kulog sa kanyang buong katawan, ang isa sa kanyang mga pakpak ay nataman at malalaking bahagi ng kanyang katawan ay nasira at nawasak. Kahit na ganoon, tiningnan niya ang kanyang sarili at tumitig kay Lin Moyu habang sinabi niya, kahit na hindi ko alam kung anong pamamaraan ang ginagamit mo, hindi mo kayang patayin ang emperador na ito. Sa pinakamaganda, maaari mo lamang akong masugatan, tiyak na hindi mo kayang gamitin ng tuloy-tuloy ang ganitong uri ng atake, kung hindi, malaon o madali, mamamatay ka mula sa backlash ng kapangyarihan ng mga batas. Habang nagsasalita siya, nag-condense siya ng energy attack at agad itong inilabas patungo sa kanya. Ang atake ng Dragon Emperor ay bumagsak sa katawan ni Lin Moyu. Ang enerhiya ay nagtipon sa paligid niya at patuloy na sumubok na magdulot ng pinsala. Ang atake ay nagpaangat ng napakalaking alikabok sa buong lugar. Nang tuluyang lumubog ang alikabok, nanlaki ang mga mata ng Dragon Emperor sa pagkabigla, at napabulalas siya nang hindi makapaniwala na ang gayong bagay ay imposible. Sa ibaba niya, si Lin Moyu ay nakatayong ganap na walang pinsala nang walang kahit isang sugat, upang mabuhay sa atake, na-activate na niya ang damage transfer at complete rebirth. Matapos gamitin ang parehong kasanayan, naisip niya sa kanyang sarili, sa dalawang kasanayang ito, hanggat hindi namamatay ang aking mga summons, hindi rin ako mamamatay. At ang mga atake ng Dragon Emperor ay hindi sapat na malakas upang agad nalipulin ang aking buong Undead Legion. Pagkatapos, sa isang napakakalmang paraan, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang Dragon Emperor bago muling ginamit ang God-Slaying Thunder skill. Ang God-Slaying Thunder ay kumawala ng hindi kapani-pani walang bilis at tumama muli sa katawan ng Dragon Emperor, na nagdulot muli ng napakalaking pinsala. Ang ataking ito ay nag-iwan sa Dragon Emperor na malubhang nasugatan. Matapos magpakatatag, naglabas siya ng isang galit na ugong at ipinahayag na hinding-hindi niya ito pakakawalan. Sa sandaling sumigaw siya, hindi mabilang na mga dragon ang lumabas mula sa kanyang katawan at sumugod kay Lin Moyu. Habang pinapanood ang pamamaraang ito mula sa malayo sa pamamagitan ng portal, ang Demon Emperor ay nagsalita ng may seryosong tono. Hindi nakakagulat na bawat dragon na may dugong ninuno ay nakaranas ng trahedya na kamatayan sa nakalipas na 1,000 taon, kaya ikaw pala ang may gawa nito sa lahat ng oras na ito. Natatakot ka bang banta nila ang iyong posisyon bilang pinuno? Samantala, matapos ilunsad ang atake, tiningnan siya ng Dragon Emperor at tumawa bago sinabi, mamatay ka sa pagsunog ng aking dugong ninuno, ang hagupit na ito ay naglalaman ng lahat ng aking kapangyarihan. Pagkatapos ay inilabas niya ang Divine Dragon World Destroying skill, hindi mabilang na mga nilalang na parang dragon ang sumugod kay Lin Moyu upang atakihin siya. Gayunpaman, bago pa man sila makalapit, inactivate ng Thunder Tower ang Thunder skill nito at sinimulang sirain ang lahat ng mga dragon na uri ng anino ng sunod-sunod. Sa mismong sandaling yun, ang atake ng Dragon Emperor ay tumama ng diretsyo sa kanya. Sa sandaling tumama ang atake, ang katawan ni Lin Moyu ay nagsimulang magwatak-watak. Nang makita ito, ang Dragon Emperor ay tumawa at nagtaka kung sa wakas ay namatay na siya. Gayunpaman, sa eksaktong sandaling yun, ang kanyang katawan ay ganap na gumaling sa pamamagitan ng rebirth skill. Sa sandaling makita siyang muli ng Dragon Emperor, nanlaki ang kanyang mga mata sa lubos na pagkabigla, at sumigaw siya, hindi ako naniniwala, bakit hindi ka mamatay, paano ka buhay pa? Siya ay parehong nagulat at nagalit ng hindi makapaniwala habang siya ay nagngangalit. Nang makita ang kanyang reaksyon, ngumiti si Lin Moyu, kinuha ang kaliskis ni Antares, at sinabi ng may ngisi, makikipaglaro ako sa iyo sa susunod na pagkakataon. Kasabay nito, sumugod ang Dragon Emperor patungo sa kanya ng buong bilis habang sumisigaw, lumabas ka. Lumabas ka rito, Lin Moyu, pipirasuhin ka ng emperador na ito. Samantala, matapos masaksihan ng lahat ng nangyari, ang Demon Emperor ay bumantong hininga at sinabi, paano nagkaroon ng ganito ang lahi ng tao, Lin Moyu? Paano haharapin ng aking abis ang iyong uri mula ngayon? Hindi ka namin kayang patayin, at kung kami ay pumukaw o magplano laban sa iyo, kailangan din naming harapin ang galit ng taong yun.